Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katotohanan, ang lahat ng pagpupuri at pagdadakila ay nauukol lamang para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Tayo'y pumupuri, sumasamba, humihingi ng gabay, kapatawaran, laban sa kasamaan ng ating mga sarili. Kung sino man ang patnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas sa Islam, ay walang makapagliligaw sa Kanya. At kung sino man ang hayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala na maligaw, ay hindi siya makakatagpo ng gabay, maliban sa gabayan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala, mapa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 10 ng kanyang mga sahaba, kasamahan, tagasunod, 10 ng kanyang mga pamilya, kamag-anak, at sa lahat ng mga taong tumatahak at tatahak sa matuwid na landas hanggang sa uling araw. Mga kapatid, mga magulang, mga kababayan, ang pagbungat ng pagbati ng kapayapaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ang ibig sabihin, sumainyo nawa ang habag at pagpapala at kapayapaan sa mga kababayan natin at sa kapatilang Muslim. Una sa lahat, nandito po kami, ako po si Abdurrahim Pabre, sa spot po kami sa Police Advocacy Group, sa SPC, sa Police Center. Mga Muslim po kami at hindi po kami hihingi ng love offering o donation o ambag o hindi na kayo ng abulol o hindi na kayo mag-Muslim. Nandito po kami sa inyong harapan upang iparating ng libre kung ano ang Islam, sino ang mga Muslim at sino ang Allah subhanahu wa ta'ala, sino ang dapat sambahin. Alhamdulillah. Ako po si Abdurrahim Pabre, tubong Bulacan, ang nanay ko'y Bicolana, ang tatay ko'y Ilocano, ako naman ay lumaki sa Manila. Opo. Sa mga hindi ko nakakaalam, kung meron kayong mga tanong o duda o meron kayong gusto malaman sa pananampalatayang Islam, pwede po kayo lumapit at magtanong at magsuri. Opo. At kung meron po kayong mga reklamo sa Muslim, o may nakagalit kayong Muslim o may umargabyado sa inyo, pwede po kayong sumulat sa NCLF, National Commission on Muslim Filipinos, sa mga nila opisina, at pwede rin po kayong mag-email kay Robin Padilla sa mahal na senador natin, at pwede kayong pumunta sa mga police station. Bawat station po sa buong Pilipinas ay may isa lang Police Advocacy Group. Ibig sabihin po, kung may mga reklamo po kayo sa Muslim at may mga idudulog kayo na gusto nyo malaman sa Islam, pwede po kayo magtanong at pwede kayong mag-complain, may inang tulong sa mga nabanggit natin. Ang amin lang po, tandaan nyo po mga kababayan, nandito po kami sa harapan nyo, hindi kayo ibig sabihin na kayo pag-Muslimin. Ang sa amin lang, tanggalin natin yung barriers, yung mga harang sa Kristiyano at Muslim. Opo. Kaya nandito kami sa park ngayon, hindi po kami magre-recruit o manghihingi ng love offering o donation o ambag. Ang sa amin lang po, tinatanggal natin yung harang ng Muslim at Kristiyano. Opo. Kaya sinabi natin, magkaiba po ang Muslim at Islam. Ang Muslim po yung taong sumusunod, sumusuko, tumatalima. Kaya pag may kasalanan si Muslim, ang Islam at Muslim po ay magkaiba. Kapag may Muslim na matapang, may nangapi sa inyo gumagawa ng kasalanan ng isang tao, hindi po kasalanan ng Islam. Tandaan niyo po mga kababayan, ang salitang Islam po, ito'y Arabic na salita na nangangahulugan na root ay salam. Ang Islam po mga kababayan, ito'y Arabic na salita at ito ay hindi bagay, hindi lugar, hindi tribo, hindi taga-Saudi, hindi taga-Mindanao, hindi mahaba balbas, hindi matapang sa Quiapo, hindi matapang sa Cubao, hindi matapang sa Greenis, hindi matapang sa Saudi, hindi matapang sa Kulyat at hanggang Sora. Tandaan niyo po, hindi kailangan niyo po malaman kung sino yung mga Muslim at ano yung Islam. Kasi kapag may nagkasalang isang Muslim, ano ba ang nakagalito, nakaaway, nakasalanan na po yun. Kaya nga po meron tayong FTC sa Police Center sa mga kababayan natin at meron po NCLF at meron po tayo tinatawag na senador ngayon sa Pilipinas, walang iba kundi si Robin Padilla, si Abdul Aziz. Kaya po, nililinaw rito, kaya nagsasalita po kami sa inyo ng libre upang malaman nyo kung ano ba ang Islam at Muslim. Ang Islam po, ito ay Arabic na salita
na nangangahulugan ng root ay salam. Ang pinagmulan nito ay salam, kapayapaan. Kaya ang Islam, submission to the will of only one God. Pagsunod, pagsuko, pagtalima sa pagpapasakop sa batas ng Diyos. Yun po ang Islam, mga kababayan. Ang Islam po ay Arabic na salita. Ang ibig sabihin ay pagsunod, pagsuko, pagtalima. Kaya ang Muslim at Islam ay magkaiba. Sa Islam po, mga kababayan, kaya kung babalikan po natin ang history ng Pilipinas, siguro may alam po kayo sa history ng Pilipinas. Ang history po ng Pilipinas, kung babalikan po natin, 13 siglo pa lang po ay may Arabong misyonaryo na lumapag sa bayan ng Mindanao. Opo, Maharlika pa po dati. 13 siglo pa lang po ay may Arabong misyonaryo na lumapag sa Mindanao. Ayun po ay si Sharif Makdum Raing Maula. 13 siglo pa lang po. Dumating po ang mga Hapon. Dumating ang mga Amerikano, dumating ang mga Kastila, pero ang mga Moro, ang mga taga Mindanao, sila po ang nakipaglaban sa mga dayuhan. Di ba po? Kaya makikita nyo sa mga pulis, sa mga punches nila sa balikat, nakikita po natin dyan sila Lapu-Lapu. Ito po yung mga si Dati Sultan Kudarat, si Ra Sulaiman, nandito po sa punches ng mga kapulisan. Kaya ang mga Moro, ang mga Muslim, tayo po mga Pilipino ay ugong Maharlika. Di ba po? Kaya kung alam yung history, kung nag-aaral tayo ng history ng pambansang Abakada, Alipbata, sa kay panahon ng mga Kastila, nung panahon po ng mga Kastila, dumating rito ang mga Kastila on March 16, 1521, dumating si Ferdinand Magellan sa Maharlika at dumating ang hari ng Spain na si Haring King Philip II. Kaya ang bansang Maharlika ay napalitan sa pangalan ng Haring King Philip II ng Spain, kaya tinawag ang bansang Maharlika ng Philippines dahil kay Haring King Philip II. Ang dala po ng mga Kastila, mga kababayan, ay ang mga krus, mga ribulto, Nazareno, sakay po yan ng barko. Doon po dumating dito sa Pilipinas, March 16, 1521. Saka lang po pinalaganap ang katuruan ng Kristyanismo. Pinasamba tayo sa mga Diyos-Diyosan, sa mga ribulto, sa mga kahoy at bato. Ayun po ay bawang katotohanan, mga kababayan. Ito yung pagsasabi ng katotohanan ng Islam. Ito yung nagtuturo ng pagsamba, pagpuri, pagdakila sa tunay na isang Diyos. Walang iba kundi si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tandaan niyo po, kung naghahanap tayo ng tunay na reliyon, isama niyo po sa pagsasaliksik ang pananampalatayang Islam. Wala naman pong mawawala kung atin itong susubukan. Tandaan natin kung ano pa ang layunin natin dito sa mundo. Ano ba yung purpose sa pagkalikha sa atin ng Diyos? Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, Bada'udu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang mapagpalang mahabagin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. At hindi raw nilikha ang mga jin, ang mga engkanto at ang mga tao at nagpadala ng lahat ng mga sugo at propeta sa napakataas na uri at layunin at bukod tangi upang sambahin lamang ang tunay na nag-isang Rab na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayun ang purpose sa atin ng Diyos, na sumamba tayo sa tunay na tagapaglikha. Tandaan niyo po, mga kababayan, doon respect po, pasensya po sa mga kababayan nating Katoliko, sa darating na mahal na araw, tuwing mahal na araw po, pasensya po, tuwing mahal na araw, ang Diyos ay namamatay sa inyo. Kaya billah, ang Diyos ay hindi pwedeng maipako, hindi pwedeng mamatay, hindi pwedeng matulog, at sa Kanya ay walang mahalin tulad. Bakit? Tuwing mahal na araw po, Biyernes Santo, sa inyo po si Jesus Christ, bilang Katoliko, namamatay po tuwing mahal na araw. Tandaan nyo po, bibigyan ko kayo ng logic. For example, tignan nyo mga kababayan, kapag ikaw ay sumakay ng eroplano, kapag bumagsak yung eroplano, maraming namatay. Sino yung sisisihin? Yung kapitan, yung piloto, o yung pasahero? Di ba po? Kaya sa bus din po, sa bus, kapag sa bus po maraming pasahero at tumaob yung bus, namatay lahat, sino ang may kasalanan? Yung driver ng bus o yung pasahero? Okay. Di ba? Ganon din po sa barko. Kapag ang barko lumubog, maraming sakay, namatay lahat, sino ang may kasalanan? Yung kapitan ng barko o yung mga pasahero? Tandaan niyo po, mag-isip-isip po tayo mga kababayan, hindi po namin hangad nasaktan ang inyong damdamin, bagkos sinasabi natin dito kung sino yung dapat natin sambahin. Yung hindi natutulog,
hindi naipako, hindi namatay, walang kawangis, at walang mahalin tulad. Huwag po tayo sumamba sa sangalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu. Tandaan niyo po, ito ay malaking lapastangan sa tagapaglikha. Bakit? Kung namatay ang Diyos, naipako ng mahal na araw, wala na pong magbabantay sa mundo. Kaya ang Diyos hindi po pwedeng mamatay at hindi pwedeng matulog at hindi siya pwedeng magkatawang tao. Bakit? Sinabi sa banal na Quran, Bada'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ipahayag si Allah ang nag-iisa. Allahus samad. Allah ang walang hanggan, ang ganap sa tingan ng lahat. Lam yalid walam yulad. Hindi siya ipinanganak at lalong hindi siya natanak. Walam yakullahu kufuwan ahad. At sa kanya ay walang mahalin tulad. Tandaan niyo po, sa mga Sagrado Katoliko, sa mga kababayan po natin nandito, magbibigay po ako ng 100 pesos o 50 pesos para pa to. Pero bibigay din natin 100 pesos. Meron lang po akong katanungan sa inyo. Isa lang po. Pag nasagot niya, may 100 pesos. Pero pag hindi pa rin, may 50 pesos. May katanungan ako sa mga nandito sa mga Sagrado Katoliko. Ito po yung hindi bayad. Ito yung regalo ng Islam. Sa mga kapatid, kababayan natin Katoliko, may tatanong lang po ako sa inyo, napakahalaga. Kung talagang Diyos sa inyo si Jesus Christ, ano ang totoong pangalan ni Jesucristo? Sino po nakakaalam? May 100 pesos pag maganda yung sagot. Ano yung totoong pangalan ni Jesus Christ? Sa amin, I love Jesus Christ because I am Muslim. Sino yung nakakaalam, mga pogi? Baka alam niyo po. Habang nagmumuni-muni tayo, ano yung pangalan ni Jesus Christ? Oh? Pangalan ni Jesus Christ? Yahweh. Kasi ang Yahweh, malalim na salita yan. Ang inuugnay natin dito, ang Yahweh po, panubo sa tao yan. Ngayon, hindi po pangalan ng Jesus Christ yun. Ang Jesus Christ at Yahweh, hindi po pangalan. Ang Jesus Christ, English yan. Mamaya papaliwanag yan. Tapos yung Jesus, Tagalog. Baka may alam pa po. Hindi na sagot ni nanay. Hindi po Yahweh ang pangalan ng Jesus Christ. Pag nasagot po, 50 pesos. Ha? Oh, yan, tama. Inshallah. Boss, kamusta boss? Ano pangalan mo? Paano malalaman alam? Bakit isa paano malalaman? Tausog. Masyaallah, tausog. So, ano si Yesu Cristo sa atin, sa Islam? Propeta, nabihisa. Tao siya? Tao o Diyos? Allahu Akbar. Tignan niyo po. Tatanungin ko isa sama si kabayan. Siya tribu tausog. So, Muslim sila. Tandaan niyo po, ganito. Si Jesus Christ, ang pangalan niya po, kung alam niyo yung INRI, yung pinagpapakuan ni Jesus Christ tuwing mahal na araw. Sino po nakakalam ng INRI? Kahit isa lang. Yung nakalagay sa INRI, di ba nakapako si Jesus Christ? Yung I, yung una. Sino nakakalapot? Yung I, yung ibig sabihin ng sinabi niya, ayun ay Isa, Ibn Maryam. Ay yung una. Tandaan niyo po, tingnan niyo. Kapag nanganganak ang Diyos, tingnan niyo ha, kapag nanganak ang Diyos, dapat Diyos din, di ba? O di, kapag namulong yung, alabawa, yung buko, puno ng buko, mamulong ka ng mangga, papayag ba yung buko? Kapag ang tao nanganak ng tao, tao ayok. Tao, di ba? Kapag ang kambing nanganak, dapat kambing din. So, tandaan niyo po, si Jesus Christ, si Isa alayhi salam, tandaan niyo, kung anak siya ng Diyos, tingnan niyo po, ito'y pinaka-logic, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Tatlo po yan. Pero kung titignan po natin, na dapat sumamba tayo sa tunay na tagapaglikha na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi pwedeng magkatawang tao, hindi pwedeng maipako, hindi pwedeng mamatay, hindi pwedeng matulog, hindi pwedeng maiglit. Dahil kapag naiglit, nakatulog, mapapangga ang mundo sa sobrang bilis ng ikot, diba? Kaya ang Diyos hindi pwedeng mamatay at wala sa kanyang mahalin tulad. Alam niyo po mga kababayan, ang unang nilikha ng Diyos dito sa daigdig. Sino ang unang nilikha sa dalawa? Si Jesus Christ at si Piring Maria. Sino nakakaalam? Sa mga kababayan po natin, si Jesus Christ at si Piring Maria. Si
Si Jesus Christ po. Si Jesus Christ ay ang pangalawa. Ang una po ay si Biring Maria ang unang lumabas sa mundo. Ang unang nilikha ng Diyos sa mundo, mga kababayan, ay si Adan. Sunod ay si Eva. Pangatlo ang mga propeta. At si Jesus Christ po ay malayo ang pagitan ng mga propeta. Kaya hindi pwedeng manganganak ang Diyos. Kasi kapag ang tao, nanay, nanganak, tao yun, nanay, nanganak siya ng lalaki, tao. Kaya kapag nanganak ang kambing, kambing din po. Kaya kapag namunga ang mangga, dapat mangga rin ang bunga niya. Opo. Ayun ay logic lang, mga kababayan. At kung naghahanap tayo ng tunay na tagapaglikha at gusto natin malaman ng Islam, yayakapin natin ito. Bakit po? Bakit ko sinasabi na? For example, sa mga kababayan natin, sa isang bahay, kapag ikaw ay papasok bigla, limbawa pumasok at bigla sa bahay, hindi mo makilala yung tao, ano yung kakaso sa'yo? Di ba, trespassing? Yun. Dapat makilala po natin yung tagapaglikha at hindi yung inilikang tao. Sa Islam po, itinuturo rito yung number 1. Alam niyo po, mga kababayan, ang malaking kasalanan natin dito sa mundo ay sumamba tayo sa mga Diyos-Diyosan, sa mga ribulto, sa kahoy, at sa inanyuang tao. Tandaan niyo po, ang dami po nagkiklaim na sila ay tama. Wala naman yung bro sa reliyon. Basta naniniwala ako may Diyos, naniniwala ako sa nag-iisang Diyos, naniniwala ako sa araw ng muling pagkabuhay, naniniwala ako sa kabilang buhay, naniniwala ako sa kabilang buhay na mamamatay ako. Tandaan niyo po, ang pinakamainam sa atin na makilala natin ang tunay na nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala ang tagapaglikha. Bakit? Tandaan niyo po, ang Islam po at Muslim, ito'y reliyon, ito'y gabay sa sanlibutan. Bakit? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Bada'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakum Islam ad-dina. Sa araw na ito ay aking kinumpleto at ganap ang din na ito. At kinumpleto ang aking biyaya at pinili ko sa inyo ang Islam bilang pamamaraan ng buhay. Subhanallah. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. At sino raw ang maghanap ng ibang reliyon bukod sa Islam, ito'y hindi tatanggapin mula sa kanya at sa kabilang buhay ay kabilang siya sa mga talunan at kawalan. Tandaan niyo, mga kababayan, ang madadala natin sa kabilang buhay ay ang pagsamba sa tunay na tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin madadala ang kayamanan, ari-arian, diploma, karir, o kotse, bahay, maraming pera, maraming napundar, nakapagtapos yung mga anak mo, naging na scientist, naging presidente, ano man ang katangian mo rito sa mundo, lahat yun ay hindi mo madadala. Ang madadala mo sa kabilang buhay, sa mundo, sa kabilang buhay, ay ang pagsamba mo sa tunay na Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil mag-isa lang tayo, binalaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Bada'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Ang bawat kaluluwa, ang bawat may buhay ay makakalasap, makakaranas ng kamatayan, at ang muling pagkabuhay muli ay pagkakaloob sa kanya ang lubos na kabayaran. Opo. Kaya yung mga sinasabi mo, basta gumagawa lang ako ng kabutihan, naniniwala ako sa Diyos, at wala akong inagabyadong tao, okay na yun. Basta naniniwala. Ang tanong po, kababayan, paano magiging tama ang pagdasal mo kung ikaw ay magdadasal lang kung kailan mo gusto at sumasamba ka, mayroong tagapamagitan? Tandaan niyo po, hindi po ito pagtitubate, hindi po paninira to. Tandaan niyo po, hindi paninira po ito. Bagkos, kapag ikaw ay sumamba rekta sa tagapaglikha, ay matatawag kang Muslim. Pero, kapag meron kang dinadaanan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu, ay hindi po yung direkta. Meron tagapamagitan. Kaya sa Islam, ay tinuturo rito ang pagsamba, pagpuri, pagdakila sa tunay na nag-iisang Rab na si Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, pakinggan natin yung nag-bell na. Subhanallah, wa'iyadu billah. Pakinggan natin yung isang magsasalita. Baka may tanong ka po, clarification lang. Baka may tanong. Bakit ang mga Muslim maraming asawa? Bakit ang mga Muslim hindi kumakain ng karne ng baboy? Bakit ang mga Muslim mahaba ang bypass?
ang mga Muslim terorista? Bakit ang mga Muslim nagluluhod-luhod? Bakit ang mga Muslim humahanap sa lupa? Bakit ang mga Muslim matatapang? Bakit ang mga Muslim terorista? Wayado bilat. Pwede po kayo magtanong, kapag nagalit po si Muslim, may 100 pesos. Opo, baka may tanong po, clarification lang, paglilinaw, para maging open forum po tayo mga kababayan. Siguro ngayon lang may nakakapakinig dito, pero every Saturday, Sunday, meron po tinatawag. Ito pa yung pag-aanyaya. Ito yung tinatawag na tawa. Pag-aanyaya na ginawa ng mga sugo at propeta na ipalaganap at ituro kung sino yung dapat sambahin. Tandaan niyo po na magkaiba po ang may anak sa walang alam. Opo, kaya ito, pinangangating namin sa inyo ng libre. Hindi po kami nagre-recruit. Wala po nangangailangan ng membro. Kahit ako po o sino sa akin, kahit ako hindi ako kailangan ng Islam. Bakos tayo po ang may kailangan sa Islam. Wala naman pong mawawala kung ating ito susubukan. Inshallah, pakinggan natin ang pangalawang speaker. Siya ay si Pres. Siya po ay isang Islam din. Si Ibrahim Francisco magpapaliwanag sa inyo. Pakinggan niyo po at pwede po kayo magtanong kung meron kayo clarification. Hanggang dito na lang po. Subhanaka Allahumma bihamdi. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian Masjid Pabrik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sa ngalan ng Allah mapagpalang mahabakin, ganito ang ibig sabihin nito. Ako'y sumasaksi sumusumpa na wala nang ibang Rab, Panginoon natin lahat na marapat sambahin maliban pa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sapagkat siya ang ganap na makapangyarihan sa lahat at tigib ng karunungan. Kung kaya ang wagas na papuri at pagsamba pa sa salamat ay maiuko lamang natin sa nag-iisang Rab, Panginoon natin lahat na sinasamba ni Propeta Isa Isos at lahat ng mga propeta. Gayon din ang last prophet ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At ako'y muling sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay huling sugo propeta na ipinadala sa sangkatauhan sa buong sanlibutan. Sumakanya nawa po ang pagpapala, biyaya at habag ng ating Panginoon Subhanahu wa Ta'ala hanggang sa huling araw. Gayon din sa kanyang mga nauna sa kanyang propeta at sa kanyang mga sahaba at sa kanyang mga butihing pamilya at sa lahat na kanyang mga umma na tumatahak sa tuwid na landas din ng Islam hanggang sa huling araw. At sa aking mga kapatid sa inaabot ng aking tinig sa mga oras na ito, binabati ko po kayong maluwalhating pagbabating pangsandaigdigan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa lahat naman po na aming mga kaubayan na nandirito, na aming mga kalahi na wala pa sa lalang Islam, anuman sikta ng Kristyanismo po, kayo po ay binabati namin na magandang hapon po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ibrahim Francisco, dating Kristiyano Katoliko. Alhamdulillah sa patnubay at gabay ng ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, ako ay ganap na Muslim ngayon. Mahal na mga kaubayan, narito po kami hindi upang saktan ang inyong mga kalooban at lalong namparito kami hindi upang dayain ang inyong mga paniniwala. Bilang dating Kristiyano Katoliko na ngayon ay Muslim na, binarapat po namin ang ipaabot sa inyo, lalo sa inyong mga nakikinig, na hinihingi ko ang inyong mga atensyon sa may oras na ito. Kayo po ay aming pinapasalamatan. Bagamat mahal mga kaubayan, ang tungkol dito kung bakit ako'y naging Muslim nang dahil sa pagmamahal ko kay Propeta Jesus at sa lahat ng mga propeta ng huling propeta ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahal na mga kaubayan, ako nga po pala isang Bicolanong Bisaya. Dahil ang katotohanan, mahal na mga kaubayan, sa sino mang tao na nagbuhat sa angkan ni Adam alayhis salam, kapag sasamba tayo, kikilalas tayo sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha, ang tamang tawag sa atin ay isang ganap na Muslim. Yun ang nagatid sa atin sa Islam para tawagin ako'y ganap na Muslim.
at ang relihiyon ko Islam. Mahal na mga kabayan, tulad ng ating sinasabi, bago pa man po ang pagpapatuloy sa maikling oras na aming pagpapaabot sa inyo, sa mga nakikinig na nandirito at nagbibigay atensyon, kami po ay nagwi-welcome ng tanong ng sino man. Pwede po kayong magtanong, mahapdi, maangang, mapait, matamis na mga katanungan. Tinatanggap po namin at wini-welcome po namin at amin pong sasagutin ng mahinusay kung ano ang inyong katanungan. Tungkol dito, mga kabayan, kaya ako natawag na Muslim dahil sa pagmamahal, pagsunod, paggalang ko kay Propeta Isa Isos. Ngayon po ating gaganapin, aming ipapaliwanag sa inyo kung bakit kaming mga Muslim tunay na ganap at nagmamahal, sumusunod kay Propeta Isa Isos. At kung ngayon ay may mabibigpuan man kami na hindi maganda sa inyong pandinig, subalit katotohanan po ito, minarapat namin na sabihin, ipaabot sa inyo. Ngunit po, maririnig at maririnig nyo ngayon na kaming mga Muslim, hindi kami matatawag na Muslim na ganap kung alin man sa amin hindi kami gumagalang, sumusunod, naniniwala sa katuruan ni Propeta Isos bilang ganap na Muslim si Propeta Isa Isos. Kaya ito yung sinasabi natin na bakit magulat kayo. Kami ay nagsasabi na si Jesus Christ at alin man sa mga propetang nauna sa Kanya, gayon din ang galas prophet ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sila ang lahat ay ganap na mga Muslim. Dahil inuulit natin, kapag ikaw kikilala ka o tao ka saan man sulok ng mundo, kikilala ka at sasamba ka sa tunay na Diyos sa tagapaglikha, ang tamang tawag sa atin ay Muslim. Hindi tayo nakarating ng saan mang bansang Middle East o Muslim country. Gayon man, kung hindi tayo nakarating ng province ng Mindanao, kung ano man ang lingwahe natin, Tagalog ka man, Bisaya ka man, Bicolano ka man, Kapampangan ka man, Ilocano ka man, ngunit ikaw ay kumikilala sa tunay na Diyos sa tagapaglikha na sinasamba ni Propeta Isa Isos at lahat ng mga propeta, ang tamang kaganapan sa iyo o katawagan sa iyo, ikaw ay ganap na Muslim. Dahil bakit kaming mga Muslim, kaya namin itindig o patunayan sa harapan ng sino man, at lalo na kung kayo ay magtatanong, kaya namin itindig at patunayan na si Jesus Christ at alin man sa mga propeta na ano sa Kanya, gayon din ang ganas prophet ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sila ay mga ganap na Muslim. So paano? Dahil ito po ang karamihan na nandito sa aming harapan, kayo po ay mga ganap na Kristiyano, tulad ng aming mga pinanggalingan at kami ay mga dating Kristiyano na ngayon ay Muslim na. Ang kalagayan ito, tungkol dito sa sinasabi natin na si Jesus Christ ay ganap na Muslim. Bakit? Sa anong pamamaraan? Kung kaya ito po ay ating tatalakayin, atin pong ipapaunawa. Bakit kaming mga Muslim kaya naming patunayan kayang patunayan na si Jesus Christ tinatawag namin at kinikilala namin bilang propeta lamang ng Diyos at siya ay ganap na Muslim. Dahil dito, magbabasa po tayo muna ng Biblia. Dahil yan po ang sinasandala natin bilang mga Kristyanismo, bilang mga Kristiyano. Ang Biblia po nagpapatunay na si Jesus Christ ay ganap na Muslim. Bakit po? Nung kapanahonan niya, nung nandito pa siya sa ibabaw ng sandaigdigan, tunay na ang kanyang pananampalataya at kanyang pamumuhay ay ganap na Islam at siya ay Muslim. Bakit po? Dahil si Jesus Christ, si Isa alayhi salam, nagturo siya ng pagsamba, pagkilala, pagpapasakop sa batas ng Diyos na nag-iisa ang Allah. Kaya ikaw tao ka, anuman ang iyong lahi o lingwahe, inuulit natin, kapag ikaw kikilalas, tatalima, magpapasakop sa kagustuhan ng Diyos na nag-iisa, na walang ibang Allah subhanahu wa ta'ala, ang tamang termino o tawag sa iyo ay Muslim. Tulad ito, saan natin makikita sa Biblia na si Kristo ay ganap na Muslim? Basa Biblia, ito po'y bagong tipan sa paliwanag ng ating mga kaubayan.
na anumang guro sa sikta ng Kristyanismo na ang Biblia ay salita ng Diyos sa paliwanag nila 100%. Ngunit po ito, dahil salita ng Diyos, kinakailangan natin maisatuparan o ating masunod ang kasulatan na ating pinaniwalaan na ito ay salita ng Diyos ang Biblia. Ano ang turo ni Jesus Christ sa kanyang mga hawaryon, sa kanyang mga apostol o sa kanyang mga tagasunod? Ang turo ni Kristo, basahin natin ang Biblia. Sabi ni Jesus Christ sa Mateo 6:9 hanggang 10. Ito po, patunay. Sabi ni Jesus Christ, ang turo niya sa kanyang mga hawaryon o mga apostol, sabi niya, aming Panginoon, hindi sinabi ni Kristo na akin, kundi general na pangkalahatan. Sabi niya, aming Panginoon na nasa langit. Pinupuri, sinasampa namin ang iyong pangalan. Kung ano sa langit, ganon din dito sa lupa. Muslim ang turo at pamumuhay ni Kristo. Hindi lang yun. Sino ang nakasunod sa katuruan at pananampalataya ni Kristo ni Isa alayhi salam? Pasintabi lang po kaming mga Muslim. Dahil kami pag nagdarasal at nanalangin sa Diyos, kung paano pinanalanginan, paano sinamba ni Jesus Christ ang kanyang Panginoon, ang ating Panginoon, ganon din kaming mga kamusliman. Diriktahan sa Diyos na nasa langit at kung saan ang tamang pagdarasal, posisyon, ito'y nagpapatira pa, na kung saan ang noo, ito ay dinidikit sa lupa, hindi humahalik. Gayon din ang ginawa ng ama ng pananampalataya, Father of Faith, si Propeta Ibrahim alayhis salam. Nung siya ay matuwa na makakaroon siya ng anak bagamat siya ay matanda na, sa tuwa at kanyang nanalangin siya sa kanyang Panginoon. Kung ano ang ginawa niya, siya ay nagpatira pa. Ganon din si Jesus Christ. Nagpatira pa si Abraham. Genesis 17:3. Nung siya ay matuwa na sinabi sa kanya ng anghel na siya ay magkakanak. Ha? Hindi ito ibig sabihin na kayo ay aming binibiro at lalong hindi ito ibig sabihin na kayo ay dinadaya namin. Ito po ay pawang katotohanan dahil ito ay napaloob sa ating kasulatan bilang Biblia. Mahal na mga kabayan, tungkol dito sa ating sinasabi, ang ganap na sumusunod kay Propeta Jesus at lahat ng mga propeta, sumusli. Hindi lang doon sa mga pagpapatira pa pagdadara sa tamang posisyon na pagsamba sa Diyos. Dahil ito ginawa ni Kristo. Mateo 27, Mateo 26:39. Siya ay nagpatira pa at nanalangin sa Diyos. Tayo mga Kristyanuhan, kasama ko doon natin kung Kristiyano, sa mga sulok ng mundo, ang lahat ng Kristiyano nagkiklaim na sila ay Kristiyano at natutuwa pa. Ngunit hindi naman natin nalalaman ang ibig sabihin ng Kristiyano tayo sa ating mga sarili. Dahil kung tayo ay nananatili sa ating paniwala na tayo Kristiyano, dapat ang ibig sabihin at gawin natin ay tayo'y sumunod, kumalang kay Propeta Jesus at isabuhay natin, gawin natin ang pamumuhay ni Propeta Jesus at lahat ng mga propeta. Tungkol dito, mahal na mga kabayan, sa ating sinasabi, dagdagan pa natin para ma-identify ng mga nakikinig at nagbibigay atensyon na aming mga kabayan na Kristiyano na nandito ngayon sa plaza ito ng tumpak na pagkilala kay Kristo. Kinakailangan tayo'y sumunod sa kanyang katuruan. Dahil si Kristo po, taliwas ang sinasabi ng ating mga pare, pastor, ministro, na si Jesus Christ ang daan para sa kaligtasan ng sinuman. Tulay ang kanilang sinabi nung panahon ni Propeta Jesus, nung kapanahon ni Kristo, nung dinala siya, nung inutosan siya sa bansa ng Israel, sa bansa ngayong magulo, na kung saan sinabi ni Jesus Christ, pagdating sa angka ng Israel, ito po ay napapaloob sa loob ng Biblia natin. Ito po ang pamumuhay at katuruan ni Kristo. Dagdag pa. Basahin natin po sa Biblia. Mateo o Marcos 12:29 ng Biblia. Si Jesus Christ, pagdating niya sa angka ng Israeli, tinawag ito ng mga hintil, ng ibig sabihin ng hintil. Walang pagkilala
Sa mga propita, walang pagsunod, walang sinasamba na tagapaglikha, walang pagsamba sa ating Panginoon nag-isa, Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tinawag sila na hintil na paloob sa Biblia. Tungkol dito, mga kabayan, pagdating ni Jesus Christ, Isa alayhi salam, sa angkan ng Israel, ang hari noon sa angkan ng Israel, si Poncio Pilato. Kaya nga hindi sa Biblia, sabi niya, O Pangulo ng Israel, Marcos 12:29, pakinggan nyo ang Panginoon ninyo at ang Panginoon natin ay nag-iisa. Napakalinaw ng pinituan ni Propeta Isaiah na siya ay nagpapakilala ng kanyang Panginoon, ng Panginoon ng mga Israeli, at Panginoon niya ay nag-iisang Panginoon. Biblia ito nagpapatunay. Hindi tayo dito nagbibiro at hindi tayo nang dadaya. Tungkol dito mga kabayan, dahil ito po ay marahil sa pagmamahal, pagpapahalaga namin sa aming mga pinaggalingan na Kristiyano. Ito po'y maluwag sa aming mga looban na iparating, ipaabot sa sinuman. Ngunit po, wala kaming kakayanan o pilitin kayo na kayo ay pagmuslimin. Dahil dito sa ating mga sinasabi, mga kabayan, alam niyo po ba na alinman sa mga propeta, buhat sa ating pinagmulan na si Adam alayhis salam, lahat Muslim sila. Lahat sila'y kumilala, dumakila, nagpuri, sumuko, sumulong sa batas ng Diyos na isang Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsamba, dalisay na pagsamba, kalinisan ang ibig sabihin. Dito lang po natin matatagpuan yan sa reliyong pananampalatayang Islam. Dito natin matatagpuan ang kautusan ni Propeta Jesus at lahat ng mga propeta. Dahil dito, mga kabayan, tungkol dito sa aming mga pinapaabot sa inyo, hindi ba po huli ang lahat? Tuklasin natin ang Islam. Bagamat, tungkol sa aming mga pinapaabot sa inyo, hindi ibig sabihin na nandito kayo upang dayain namin. Dahil kaya namin sinasabi ang mga chapter o verse sa Biblia para mapagtanto o mapag-alaman ninyo na hindi kami nagbibiro at hindi kami nagdadaya sa sino mang nakikinig at nagbibigay atensyon. Tungkol dito mga kabayan, pangalanan po natin ang mga propita na authentic na mga propita ng Diyos. Mga mga kabayan, ang katotohanan po, napakaraming propitang ipinadala sa atin. Napakarami. 124,000 prophets sila. Ayon sa 124,000 prophets, 25 prophets lamang po sila na nakamention sa marangal o banal na Quran. Ngunit po, ang bawat propita, mayroon silang taglay, mayroon silang dala-dala na kasulatan, mayroon silang dala-dala na agreement, kasunduan, buhat sa ating Panginoon. Dahil dito mga kabayan, ito'y nakakalungkot at nakakakilabot po. Dahil dito sa ating bansang Pilipinas, ang daming nagkiklaim na sila ay propita ng Diyos. Hindi pa nasiyahan, nagpakilala pa na sila ay anak ng Diyos. Madangod upila, patawaran tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon mga kabayan, tungkol dito sa ating mga sinasabi, bakit kami pinapatunayan at kaya namin itindig na alinman sa mga propita, lahat Muslim sila. Dahil dito, sa bawat propita, kaya tinawag si Propeta Abraham na siya ay Father of Faith o ama ng pananampalataya. Dahil siya ang tinawag, siya ang unang propeta na may kasunduan buhat sa ating Panginoon. Kung kaya, ano ang dala ni Propeta Abraham? Propeta Ibrahim alayhis salam na kasunduan, agreement buhat sa Diyos. Ang dala-dala niya po ay ang suhok ni Abraham. Ang pagsuko, pagtalima, pagpapasakop sa batas ng Diyos na walang iba hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid, kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tungkol dito, ipinagbawal ni Propeta Ibrahim alayhis salam, ang pagsamba sa takot o mga kulto o larawan. Ipinagbawal niya ang pagsamba kanino man, maliban sa tunay na Diyos sa tagapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tungkol dito mga kabayan, ang pangalawang propita, kaya natin ito sinasabi, para po ma-identify at maklarify ninyo na wala talagang propitang Tagalog at walang propitang Tagalog lingwahe at walang Pilipinong propita. Ang pangalawang propita po, si Propeta Daud o David. Ang kanya pong dala-dalang kasulatan ay ang Sabor ni David.
ang pagsuko, pagsunod, pagtalima, pagpapasakop sa batas ng Diyos na lagyan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano ang tanong ng ating kababayan? Ang tanong po nila, brother, bakit daw po sa mga Muslim bawal ang karne ng baboy? First question. Second question po, ang pangalawang katanungan, bakit daw ang mga Muslim hindi unfair bakit maraming asawang lalaking Muslim? Saka bakit daw sa babae hindi pwede mag-asawa ng marami? Masyaallah, ang ganda po ng tanong ng ating kababayan. Bilang dati pong Kristiyano po, at ito po, kung tunay ang inyong katanungan, sasagutin po natin ng mahinusay. Dahil yun po ang pinaka-special inyong tanong, atin pong sasagutin ng mahinusay tungkol sa inyong katanungan. Sa amin bilang mga Muslim, ang katotohanan po, kami po bilang mga Muslim, kami po ay sumusunod sa kasulatan. Wala po kaming nireject alinman sa kasulatan na batayan. Kahit na ang batayan ng Kristiyano po, ito po ay pinaniniwalaan namin at kami po ay sumusunod doon sa sinasabi. Dahil ang katunayan po, ang sikta ng Kristyanismo, Biblia ang pinaniniwalaan. Sagutin po natin ang madali ang ating mga kababayan. Dahil po ang tanong nila, kami mga Muslim, bakit hindi kumakain ng baboy? Dahil po, unahin natin, tunay, wala po kayong makikita na Muslim na kumakain ng karne ng baboy. Dahil ito po itinalakay mismo sa ating kasulatan na tinatawag na Biblia. Sa Biblia po, basahin natin kung saan sa Biblia. Bakit hindi kami kumakain? Ito po ay napapaloob sa loob ng Biblia. Kaya nga po ang chapter at verse sa Biblia, ating babasahin at inyong tandaan, inyong pong isulat, na ito'y tahasan na kasulat nakapaloob sa Biblia kung hindi man sinabi ng ating mga guro sa mga sikta ng Kristyanismo. Ang sabi sa Biblia, basa Biblia sa Bagong Tipan, dulo ng Tipan, Bagong Tipan, ito po pinaghalo. Sabi po sa Biblia, dito po matatagpuan natin sa Levitico 11, o Levitico 11, 7 hanggang 8. Pakinggan niyo po, malamang ko bayan. Sa mga nakikinig na bakit ang baboy hindi dapat kainin ng sinuman dahil pinakapaloob mo sa loob ng Biblia. Ang sabi po sa Levitico 11, 7 hanggang 8, ang sabi dito,